Doble, mga kababayan. Ano po ang pwedeng gawin? Journey of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po, mula po dito sa Great Ark Farm. Bumabati po sa inyo ng magandang araw. Ngayong araw mga kabaka ay gusto ko pong i-share sa inyo kung ano po yung carcass weight ng ating mga baka na kinakatay dito sa Pilipinas. Pag sinabi po natin carcass weight, ito po yung buong baka na kinatay, tinanggal yung ulo, tinanggal yung paa, tinanggal yung buntot, tinanggal yung balat, at saka tinanggal yung laman loob. Yan po yung tinatawag na carcass. Sa kasalukuyan, nakakalungkot pong sabihin na ang average carcass weight po natin sa mga baka na kinakatay po natin sa Pilipinas ay nasa 120 to 150 kilos lang. Ibig sabihin mga kabaka, halos 300 kilos lang po yung mga baka na kinakatay po natin. Alam nyo po, halos kalahati po yan or mas mababa pa sa kalahati ng pinoproduce na karkas ng ibang bansa. Bakit po? Dahil unang-una, marami pa po sa mga baka po natin yung tinatawag po nating native o kaya inbreed. As a result po ay mababa po yung kanilang timbang pagdating po sa karkas. Unti-unti naman po ay gumagawa tayo ng paraan, crossbreed po natin yung ating mga native or mga inbreed sa mas malalaking baka katulad po ng mga European breeds at saka yung mga pure Brahmans. So hopefully darating po tayo dyan at of course yung edad ng slaughter. Minsan bata pa po ay kinakatay na po natin kaya mababa po yung kanyang recovery. At ang pangatlo po dyan is of course yung feeding practices po natin. Marami pa rin po sa mga kababayan nating mga magsasaka ang kinakatay po yung kanilang baka na hindi po nila ito pinapakain o yung tinatawag nating fattening o kaya feeding or finishing. Kaya ang magiging resulta po niyan, maliliit pa po yung mga baka na dinadala natin sa slaughterhouse. Kaya as a overall, mababa po yung ating harvest sa carcass. And of course, dahil nga po yung management in health, wala, bara-bara lang po tayo. Sabi nga po natin, marami sa ating mga magsasaka ay dadalhin po nila yung kanilang baka doon sa field at babalikan lang po pagka hapon. At ang magiging resulta po niyan ay hindi po tayo makakaproduce ng magandang uri ng baka. Madalas po nababansot po yung mga baka po natin. Dahil po sa problema na yan, ay tinitingnan natin ano po yung pwede natin gawin para mapataas po natin yung carcass harvest po natin sa ating mga baka. Number one is, of course, improve natin yung nutrition at saka feeding program ng mga baka po natin. Diyan po kami willing na mag-share sa inyo ang Great Ark Farm. Sabi nga po natin, modesty aside, si Kabakang Arnel po ay mayroon pong 30 years na experience sa pagpapataba ng baka. At kung hindi nyo lang po kami bibitawan, tuloy-tuloy nyo pong panoorin itong mga video yung gagawin po namin. Maituturo po namin sa inyo kung ano po yung mga pwedeng gawin para sigurado po natin na mapaayos. So katulad po dito, mga previous videos natin, from breeding, dadaan po yung baka sa backgrounding. During backgrounding, huwag po natin silang masyadong patabain dahil ang gusto po natin ay humaba po yung kanilang buto. And then, pagka humaba na po yung buto, umabot po ng mga 270 kilos minimum, ay pwede na po natin sila ipasok sa fattening. At pagdating po dyan, pwede pong tumubo yung baka natin na 1.5 kilo isang araw sa loob po ng 100 days. So kung yung 270 plus 150, yung baka po natin ay aabot na po ng 420 kilos. Pag ang baka po natin ay 270 at tutubo po ng 1.5 kilo sa loob ng 420, at ang carcass recovery po niyan ay nasa 56%, 235 na po kaagad-agad ang magiging carcass po niyan. Imagine, from 150 to 235, paano kung yung baka po natin, pinasok po natin ng 350 kilos sa fattening at madadagdagan po siya ng 150 kilos sa loob ng 100 days, magiging 500 kilos na po yan. At ang magiging carcass recovery po niyan is 280. Doble, mga kababayan. Ano po ang pwedeng gawin? Matuto lang po tayong mag-fattening. Kailangan po natin yung supplemental feeding. So dapat may supplemental feeding po tayo during breeding at may supplemental feeding po tayo during backgrounding para from weaning to fattening, yung tinatawag nating backgrounding stage. Pag nag-supplemental feeding po tayo, mas mabilis po
So sana nga ang magiging program po natin, yung baka natin at 7 months iwiwin po natin. Between 7 months to 21 months ay iba-background po natin. Pagdating po niya ng 21 months, ipapasok po natin sa feeding. At 24 months, karkas na po ang ating mga baka. At 500 kilos na po yung kanyang live weight. Ang magiging harvest po natin pag 500 kilos po ay 280 kilos ng karne. Could you imagine mga kabaka, mga kababayan, kung gawin po natin yan. Yan po yung mga opportunity at ang kasunod po niyan is of course genetic improvements. Pag hindi po natin tinulungan na mapaangat yung kalidad ng lahi natin mga baka, lahat po ng mga sinabi ko ay maaring hindi po natin ma-achieve. Dahil yung mga native po natin or yung mga inbreed po natin ay masyado pong limited yung kanilang growth rate. So dito po sa atin, kailangan lang po ay kalahati Brahman. So kung gusto po natin magdala tayo rito ng Angus, lagyan po natin ng kalahating Brahman. Yun po yung tinatawag natin Brangus. O kaya Hereford, magiging Braford po siya. Or kung Simmental, magiging Simbra. Yun po yung mga magagandang lahi po or yung Charolais ay crossbreed po natin sa Brahman, magiging Chabray. Yan po, hindi lang po isa't kalahating kilo kada araw ang magiging performance po niyan sa feedlot, mahigit pa po. At subok na po natin yan sa bansang Australia. So pag yan po yung mga breed na yan, at tayo naman po ay advocate din po tayo ng Wagyu. May mga Wagyu rin po na malalaki. Ang Wagyu po ay hindi lang po tayo kikita sa growth rate, kundi kikita po tayo doon sa magandang presyo ng karne dahil po sa kanyang marbling potential. And of course, yung management practice po natin. Kailangan po yung mga rancho, i-improve po natin ang ating mga pasture, abunuhan po natin at magtanim po tayo ng high protein grasses at of course, yung fattening program po natin o yung tinatawag po natin na finishing or feedlotting, kailangan po ipasok talaga natin. Kasi ang kagandahan po niyan, pag fattening po yung baka natin at saka na nasa tamang edad pa, maganda ang karne, maganda ang panaba, at higit sa lahat, malambot. Dahil dito po sa feedlot, consistent ang pagkain, consistent ang supply ng tubig, at as a result, magkakaroon po ng consistent na uri ng produkto na lalabas. And ang panghuli naman po ay yung farmer education at saka cooperative import. Mahalaga po yan. Kasi kung hindi po tayo magbuklod-buklod, hindi po tayo makaka-access ng financing or ng technology. Pag buo po tayo, pwede po tayong mag-request ng training program mula po sa gobyerno. Kung wala, mula po sa amin, pwede po kami mag-provide sa inyo ng training program. Kanya lang po dapat naka-cluster po kayo dahil napakahirap po na mag-training na paisa-isa. At request ko lang po, sana yung mga farmer po ang mag-attend pag nag-training po ako. Kasi may mga experience po ako na yung mga housewife, pagdating po ng fattening yan, sigurado yung housewife, mag-uutos lang po yan sa ating mga husband. At yung na-train po niya, malamang hindi niya po maituro lahat. Kaya pupunta po kayo. Kung pwede, husband and wife ang pupunta at mag-attend sa training po ni Kabakang Arnel. Bakit mahalaga po na mag-cluster po tayo? Kasi mas papakinggan po tayo ni Mayor. Mas papakinggan po tayo ng taga-Department of Agriculture pag nakagrupo po tayo. Kailangan mag-organize po tayo, magtulungan po tayo at para po gumanda sabay-sabay ang ating buhay. So yan po ang isang paraan para po mapataas natin ang ating carcass yield. Sa muli, Kabakang Arnel Corpus po mula po sa Great Ark Farm. Bumabati po sa inyo ng magandang araw. Huwag niyo pong kalimutan, please like, follow, and share ang Great Ark Farm sa Facebook at YouTube. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating